kung posible ang time travel. Bakit wala pa tayong na-meet na kahit isang time traveler? At kung meron man, paano natin malalaman na hindi lang sila nag-fake? Ano kaya itsura ng time machine nila? At paano ito gumagana? May rules kaya ang time travelers? At ano ang mangyayari kung sinuway nila ito? Ito ang Ambing PH at ito ang mangyayari kung ma-meet mo ang isang time traveler. Noong 1998, isang lalaki na nagpakilalang si John Titor ang biglang lumitaw at ayon sa kanya, galing siya sa hinaharap. Sa timeline daw niya, nakagawa na ng time travel ang General Electric noong taong 2034. Inilarawan pa niya ng detalyado ang kanyang time machine. At pagkatapos, bigla na lang siyang nawala. Mission accomplished ba? O baka naman imbento lang lahat? Kung mapatunayan natin na totoo ang time travel, malaking pagyanig ito sa agham, lalo na sa theory of relativity ni Albert Einstein. Sabi ni Einstein, ang oras ay parang ika-4 na dimensyon. Ang espasyo ay may haba, lapad, at taas. Ang oras naman ang nagbibigay ng direksyon. Pinagsama, nagiging space-time continuum ito at kayang maapektuhan ng gravity. Ibig sabihin, sa teorya, kayang baluktutin ng gravity ang oras, pero kailangan ng sobrang laki para maramdaman ang pagbabago. Kung lalapit ka sa isang black hole tulad ng Sagittarius A, mararanasan mong bumagal ang oras para sa iyo. Kalahati lang ang bilis ng oras mo kumpara sa mga tao sa Earth. Ganun kalakas ang gravity ng black hole na to dahil sa masa na parang 4 na milyong araw na siksik sa isang punto. Isa pang paraan, gumalaw ng sobrang bilis. Habang papalapit ka sa bilis ng liwanag, mas bumabagal ang oras para sa iyo. Kung nasa tren ka na kumakbo at 99% ng bilis ng liwanag, bawat isang taon mo sa tren, 223 years na ang lumipas sa istasyon. Boom! Instant future time traveler ka na. Pero paano naman ang pagbabalik sa nakaraan? Sabi ni John Titor, meron siyang maliit na makina na tinawag niyang C204. Ito raw ay gumagamit ng 2 microsingularities para manipulahin ang gravity. May gravity sensors pa para manatili ka sa tamang espasyo at oras. Nakakabit pa raw ito sa isang kotse, parang modernong DeLorean. Pero hanggang 60 years lang daw ang kaya niyang balikan. Pero paano nga malalaman kung totoo ang isang time traveler? Pwede silang magbigay ng mga hula, magpakita ng teknolohiya mula sa hinaharap, o kaya naman magpa-genetic test. Pero sa totoo lang, baka ang pinakasiguradong paraan, isama kanila sa biyahe. Sa totoo lang, sinubukan na to ni Stephen Hawking. Noong 2009, nag-host siya ng party, pero para lang sa mga time traveler mula sa hinaharap. Nagpadala siya ng mga imbitasyon pagkatapos ng party. Ang ideya, kung may dumating na bisita bago niya ipadala ang mga imbitasyon, ibig sabihin totoo ang time travel. Pero hulaan nyo, walang dumating. Ibig sabihin ba nito, imposible ang time travel, hindi naman sa ganoon. Baka hindi pa ganoon katumpak ang teknolohiya. O baka naman bawal talaga bumalik sa nakaraan dahil baka mabago ang timeline. Pwede ring ayaw nilang magdala ng mga sakit mula sa hinaharap pabalik sa atin. O baka naman, sobrang lihim ang impormasyon tungkol dito. Kung hindi man posible ang pagbalik sa nakaraan, baka pasulong lang talaga ang direksyon ng oras. At technically, meron na tayong mga time travelers ngayon, yung mga astronauts sa International Space Station. Dahil gumagalaw sila ng 8 kilometers per second, mas mabagal ang pagtanda nila, kahit bahagdan lang ng 1 segundo. So, totoo ba si John Titor? Totoo ba ang time travel? Malalaman natin, siguro pagdating ng 2024 at kung may pagkakataon kang maranasan ng time dilation malapit sa isang black hole, subukan mo. Basta siguraduhin lang na hindi ka mahulog sa loob, pero ibang kuwento na yan para sa susunod na video. Kung nagustuhan mo tong malalim na talakayan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas nakakamanghang science content dito sa Ambing PH.